Kumpletong serbisyo medikal na lahat kasama sa mas matatag na kalusugan kahit pa sa gitna ng pagsubok. Ito ang layunin ni Kuya Corly at Ate Sara matapos ang matagumpay na medical mission ng St. Gerard Charity Foundation sa Barangay San Nicolas, Pasig City. Maraming salamat sa pagdating dito. Palakpakan niyo sarili niyo. Kasi kung wala kayo, walang medical mission. So nandito kami ngayon para maghatid ng libreng check-up, libreng gamot, libre pa check-up sa mata, libre din ang laboratory natin, tsaka may wellness area tayo. Meron tayong massage, haircut, tsaka sa kuko, mani and pedi. Kaya relax lang kayo dyan, may food din dyan. Meron din tayong ibibigay na libre sa HOA nyo dito. Nebulizer, pang BP, tsaka glucometer. Meron din tayong mga libreng wheelchair, tsaka mga saklay at tungkod. Siyempre may libre tayong grocery para sa mga paparaffle natin. Ang medical mission siguro nag-start last May or June. Pero yung pagtulong namin, matagal na namin ginagawa. Noong 2016 pa lang, every Christmas may mga pumipila sa labas ng bahay namin para nakikipag-share din kami ng blessings namin. And then yung mga birthdays namin, gumawa kami ng program kung saan kami namimigay ng mga wheelchair, quad cane, nung time na yon. Ngayon dinagdagan namin ng gamot nung birthday ni Curly last May. So dinagdagan namin yung pamimigay namin kasi syempre every year naman hindi naman consistent yung kita mo, hanggang dun lang. Syempre nagsisipag kami mag-asawa para kumita na mas malaki at i-share din yung kahit konti man naman doon. At yun yung sa pamamagitan na mga wheelchair, quad cane, medical, mga gamot, yun naman yung shinare namin. Kasi parang dinadagdagan mo ng dinadagdagan kasi dagdag din ang kita mo. Sana maabot namin yung medical mission namin sa lahat ng barangay ng Pasig. Pero so far, kung 17 na, we're almost past the half naman ng barangay. So, pipilitin namin makarating sa iba-ibang barangay pa. I think this is the 17th barangay dito sa San Nicolas. Basahin na lang po sa mga kababayan natin na maghihintay pa sa inyo. Sa mga kababayan po namin na naghihintay po ng medical mission, kami po ay tuloy-tuloy pong iikot at hindi po kami magsasawang tumulong ng tumulong kasi sa bawat pagtulong po namin ginagawa, nakakaramdam po kami ng kaligayahan sa puso namin at hindi po kami nababawasan. Mas lalo po pong nadadagdagan ang blessing na dumarating sa amin na parang namamagnat pa nga po namin. Parang nagbigay ka lang kay Lord ng tithes niyan, pero hindi sa simbahan, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kapwa ng tithes. Ma'am kayo ma'am, mga kababayan natin. Ako sa mga Pasigueño, abangan nyo kami sa mga barangay nyo. So tomorrow, nasa barangay Malino kami. From 8 to 12. Everyone is welcome. Hindi kayo taga barangay Malino, hindi kayo pwedeng pumunta. Everyone is welcome. Kung karatig barangay kayo at gusto nyo magpa-check, pwede kayong pumunta. So, abangan nyo na lang kami sa announcements namin sa FB page namin, St. Gerard Construction. Yung isa, Kuya Curly and Ate Sara. Doon kami mag-a-announce ng aming mga medical missions na areas na pupuntahan. Thank you ma'am. Thank you. Tuwang-tuwa po ako kasi sa napakahabang panahon po mula po noong 1987, 1988, ikukwento ko po sa inyo na dito po ako nag-aral ng grade 5 po at saka grade 6. Mula po sa Villa Rosa Santo Tomas, 5E, Villa Rosa Santo Tomas, sa looban, mula doon. Nilalakad po namin yan hanggang dito sa side ng San Nicolas at araw-araw po kami pumapasok ng kapatid ko. Bali, dati po, wala pa po ito. Napakalaki na ng pinag-unlad pala ng Central. Ang tawag po namin dito Central. Ang laki na po pala ng pinag-unlad niya kasi dati noon, itong building lang na yun nasa gilid ang meron at saka sa bandang harapan at saka sa side dito noon, mga kaaway pa dati yung mga building. So nakita ko, umulad na pala. So, bali, isa po ako sa napaka-section po na pinakadulo. Ibig sabihin pinakadulo, pinakamahinang section po. Ibig sabihin, kung may tinatawag na pinakamagagaling, kami po yung hindi masyadong kagalingan. Kaya po, nasa pinakahuling section po yun. So, kaya na tuwang-tuwa po ako nung pinagbigyan po tayo ng principal dito sa Central.
Kasi dito po ako nag-aral ng grade 5 and grade 6. Mula po sa Bicol, nung kami po ay nag-migrate po dito sa Pasig, nakitira po kami sa tiyuhin ko. At doon naman po, napagbigyan din kami mapag-aral din po sa simbahan ng Pasig at maging janitor po ako at tagalinis ng simbahan ng Pasig as altar servers po o sa San Mayor. At very, napaka-memorable po ng lugar po na ito para sa akin. At kaya naman po kami naging, nagkaroon po kami ng mga ganitong, napili po namin ang charity na medical mission po at naging mahalaga po ito sa amin. Kasi po, nararamdaman po namin ang damdamin po talaga ng mga taong walang-wala. Sa po ng mga Pasigueño, iikutin po namin ang lahat ng barangay at pag naikot na namin kayo, iikutin pa namin kayo para bigyan ng medical mission. At pag hindi pa kami nasayan, iikutin pa namin kayo hanggang mahilo kayo ng mahilo, kakaikot namin sa pagbibigay ng medical mission. At masayang-masaya kami sa ginagawa namin. Sabi nila, ba't kayo gumagastos na malaki? Iniisip po namin na parang katulad lang kung nagbibigay lang kami sa simbahan ng tithes. Alam niyo yung tithes sa simbahan? 10% yun eh. Diba? So kami po, ang ginagawa po namin, nagbibigay pa rin naman po kami sa simbahan, pero nakita po namin, mas nilalaki namin po ang pagbibigay sa mga tao kung nakikita namin mas nangangailangan po. Kaya po, hindi po kami gumagastos ng malaki. Nag-donate lang po kami ng aming sarili, kung ano po ang meron kami. Nagtatights lang po kami, pero sa pamamagitan ng pagbibigay po sa kapwa. Ako, mensahe ko sa mga Pasigueño, kagabi binigyan kami ng award as Asian Pillars Award. Pero ang pinakamagandang award is every time na bumababa kami sa medical missions namin, na nakikita namin na nasasayahan ng mga tao. Hindi lang award yon, reward din sa amin sa ginagawa namin. Sobrang saya namin na may mga medical missions kaming pinapaabot kasi yun yung mga request ng mga tao na sinasabi nila na ang tagal nang walang medical mission. So ngayon na ibibigay na natin yon sa kanila. So yun ang pinakamalaking award sa amin ng St. Gerard Charity Foundation na magampanan namin yung medical missions, as well as every single day na may pumupuntang tao sa office na nakakahingi ng tulong sa amin. Yun yung pinaka-rewarding sa amin na may matulungan kami na tao. Sinasabi nila nga, ang laki ng ginagastos. Pero yun nga, hindi na namin tinitignan yung ginagastos kasi ang tinitignan namin dito, may matulungan kami or may ma-improve na buhay ng tao. Hindi man ganun na improve, malaking improvement. Pero yung kahirapan or yung konting challenge na dumadaan sa buhay nila, maibsan namin kahit papano. So, yun. Last question na lang po. Ano po yung patuloy na nag-uupo sa inyo para magawa ko yung nag-uupo? Ano yan? Ano po yung patuloy na nag-uupo sa inyo para magawa ko yung nag-uupo? Ang patuloy po na nag-uudyok sa amin kung bakit namin ginagawa ito at patuloy namin ginagawa ito. Kasi dama po namin ang damdamin po ng talagang tunay na mahihirap. Kasi kami po mag-asawa, hindi po kami anak ng mayaman, wala kaming mag-anak na mayaman, hindi po kami galing sa mayaman. Ang akala po nila, mayaman na kami. Hindi po. Dadaanan po namin ang buhay po ng talagang walang-wala. Kaya kami po, parang generous po kami nung kami ay magkaroon kasi dama po namin ang talagang tunay ng ang taong wala. Kaya napakadaling pag may humingi sa amin, napakadali naming ibigay ang kung ano ang meron kami. Kasi dama namin yung kanila. Minsan nga, yung iba makita lang namin yung kanilang mga mukha. Dama na namin kaagad kasi nang nagaling kami sa ganung kalagayan kung ano ang kalagayan nila ngayon. Kaya napakadali po namin magbigay ng tulong kasi naging ganun din kami dati. Yun po. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Sara at saka kay Sir. Salamat po at sa St. Gerald. Foundation. Maraming salamat kay Ma'am Sara. May pick-up yung mata. Yung mga regalo sa kayo. Maraming po kami meron kami grocery, water food pack, breakfast. Thank you.